Naranasan mo na bang maramdaman na hindi ka sapat? Kahit walang nagsasabi ng direkta, isang malamig na tingin lang, isang pagtanggi, isang maliit na pagkakamali, sapat na para pagdudahan mo ang sarili mong halaga. Kaya nagsusumikap ka. Nagiging mas mahusay, mas mabait. Pero parang marupok pa rin ang iyong kumpiyansa sa sarili, parang salamin, dahil sa kaibuturan mo, nakasalalay ito sa mga bagay sa labas ng iyong sarili. Mga bagay na pwedeng gumuho anumang sandali. Kung pagod ka ng patunayan ang halaga mo araw-araw, kung naghahanap ka ng hindi lang pampalubag loob, kundi isang bagay na gigising sa'yo, maaring stoicism ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang stoicism ay hindi ipinanganak sa mga silid-aralan. Hinubog ito sa gitna ng mga digmaan, sa sakit, sa pag-iisa. Hindi nito itinuturo ang magpanggap na matatag ka. Tinetrain ka nitong maging tunay na matatag mula sa loob. Ang mapangasiwaan ng damdamin, madisiplina ang isipan, matanggap ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin, at tumindig ng matuwid kahit walang sumusuporta sa iyo. Kung mananatili ka hanggang sa dulo ng video na ito, iiwanan kita ng 10 prinsipyong Stoic, hindi mga teorya, kundi mga kasangkapan. Mga kasangkapan para muling buuin ang respeto mo sa sarili, mula sa loob, palabas. Wala nang pagpapanggap, wala nang paglalambing sa sarili, tunay na tapang lang. 1. Kontrolin ang kaya mong kontrolin. May isang kakaibang katotohanan. Karamihan sa ating emosyonal na sakit ay hindi talaga galing sa nangyari, kundi sa paniniwalang dapat ay iba ang nangyari. Hindi nag-reply ang kaibigan mo, binaliwala ng katrabaho mo ang sinabi mo sa meeting. Masaya na ang ex mo pagkatapos ng hiwalayan. Ang mga ganitong sandali na tila maliit lang ay unti-unting sumisira sa ating tiwala sa sarili. Bakit? Dahil iniisip nating dapat ay kontrolado natin ang mga ito. Ang stoicism, tuwiran at walang pasintabi, ay nagsasabing hindi. Wala kang kontrol sa mga yan. At habang mas maaga mong tanggapin ito, mas magiging malaya ka. Pag-isipan mo, kaya mo bang piliting mahalin ka ng isang tao? Hindi. Kaya mo bang ipilit sa isang tao na makinig, rumespeto o umintindi? Hindi rin talaga. Pero kaya mong piliin kung paano ka tutugon. Nang may kalma, may dignidad, nang hindi kinakabagan o sumisigaw. Isipin mong parang isang tahanan ang isipan mo. Kapag pinapasok mo ang kahit sino at hinayaan silang guluhin ang loob nito, nawawalan ka ng kontrol. Pero kung pinipili mo lang kung ano ang papasukin, ang mga iniisip mo, mga aksyon mo, mga tugon mo, ikaw ang may hawak. Yan ang tunay na respeto sa sarili. Hindi kayabangan, hindi pagiging manhid, kundi malinaw na pag-unawa kung ano ang sayo at ano ang hindi mo saklaw. At sa hangganang yan may kalayaan. Kapag tumigil ka sa pag-aabang ng papuri, paghingi ng tawad o eksaktong asal na gusto mo, titigil ka rin sa paghingi ng kumpirmasyon mula sa mundo. Sa halip, matututo kang tumayo sa sarili mong paa. Tumbok agad ni Seneca ang kahulugan ng panloob na kalayaan. Pinakamakapangyarihan ang taong may kapangyarihan sa sarili. Ang tunay na malakas na tao ay hindi yung kayang kontrolin ang mundo, kundi yung kayang kontrolin ang sarili kahit ano pa ang ibato sa kanya ng mundo. Heto ang isang simpleng pero makapangyarihang gawain. Tuwing nakakaramdam ka ng inis, pagkadismaya o sakit dahil sa ibang tao, huminto ka muna. Sa halip na itanong, bakit sila ganito? Itanong mo, nasa kontrol ko ba talaga ito? At kung ang sagot ay hindi, alam mo na ang dapat gawin, bitawan mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pinoprotektahan mo ang respeto mo sa sarili. Napansin mo ba? Ang mga taong kalmado at matatag ay bihirang pag-usapan ng opinyon ng iba. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil pinipili nilang magbigay ng atensyon sa mga bagay na tunay na mahalaga. At ikaw rin, sa bawat maliit na pagpili, sa bawat tahimik na desisyon, ay muling makapagtatayo ng pundasyon ng respeto sa sarili, gaya ng isang maingat na manggagawang naglalatag ng bawat ladrilyo sa bahay sa loob mo. Pero may isang tanong na nananatili. Handa ka bang mamuhay ayon sa iyong mga pagpapahalaga kahit walang pumapalakpak? Iyan ang susunod nating tatalakayin, ang pagbitaw sa pangangailangang kilalanin at ang pamumuhay ayon sa kabutihan
Kung handa ka nang alisin ang maskara at mamuhay ng totoo, magkikita tayo roon. True, mamuhay ayon sa kabutihan, hindi sa papuri. May mga uri ng pagka-addict na hindi lumalabas sa medical records. Hindi mo ito makikita sa ilalim ng mikroskopyo, pero nandyan lang sila, sa tingin na naghihintay ng papuri, sa automatikong pag-check kung sino ang nakakita ng story mo, sa pakiramdam ng kawalan kahit tama ang ginawa mo, pero walang pumansin. Ang pagnanasa sa pagkilala ay kasing tamis ng isang psychological na dose ng morphine. At tulad ng morphine, pinapalambot tayo nito. Kahit sa simula parang ginhawa. Hindi lang sinasabi ng stoicism na bitawan mo ang pangangailangan sa papuri. Hinaharap nito mismo ang pagka-addict at sinasabing, ito ay kailangang mapagtagumpayan kung gusto mong magkaroon ng tunay na respeto sa sarili. Ang respeto sa sarili ay hindi kayabangan. Isa itong tahimik na lakas na hindi naaapektuhan ng papuri o batikos. Ito ay ang uri ng pamumuhay na hindi para makita, kundi dahil alam mong tama ang ginagawa mo. May isang kwento na palagi kong naaalala tuwing pinag-uusapan ito, at sa palagay ko, dapat mo rin itong marinig. Baka mas malapit ito sa buhay mo kaysa inaakala mo. Ang pangalan niya ay James, isang mahusay at masigasig na designer. Pero hindi sa kanyang galing umiikot ang buhay niya, kundi sa feedback tuwing gabi. May sinabi ba ang kliyente? May nagpasalamat ba sa team? Bawat papuri ay parang asukal sa sistema. Kapag wala, para siyang taong gustong tumigil sa paninigarilyo. Balisa, di mapakali. Dumating ang bagong boss, isang taong hindi naniniwala sa bulahan. Lahat ng papuri biglang nawala. Patuloy pa rin si James sa trabaho niya. Walang imik ang lahat. Sa unang linggo, galit siya. Sa ikalawa, nawalan siya ng direksyon. Sa ikatlo, tinanong niya ang sarili, kung walang nagsasabing magaling ako, ibig bang sabihin noon ay hindi ako magaling? Ang tanong na yun ang nagbukas ng bagong paglalakbay. Sa halip na maghintay ng opinyon, sinimulan niyang suriin ang sarili. Gabi-gabi niyang tinatanong ang sarili. Ginawa ko ba ang tama ngayon? Ibinigay ko ba ang lahat? Nagsinungaling ba ako sa sarili ko? Walang palakpakan, pero mahimbing siyang nakatulog. Walang paaralang nagtuturo nito. Pero sabi ni Epictetus, kung gusto mong umunlad, matutong tanggapin na isipin ng iba na hangal o tanga ka. Iyan ang mapait na gamot ng stoicism. Kailangang kayanin mong hindi maintindihan, baliwalain o kalimutan ng iba hanggat alam mong namumuhay ka ng may integridad. Kaya ang tanong, may tapang ka bang makalimutan ng hindi nawawala ang tunay mong halaga? Huwag kang magkakamali. Ang pagbitaw sa pangangailangan ng pagkilala ay hindi nangangahulugang manhid ka na o lumayo ka sa mundo. Ang ibig sabihin nito, binabalik mo sa sarili mo ang timon ng buhay mo. Maaaring purihin ka ng iba, maaaring batikusin ka pero hindi na nila kinokontrol ang direksyon mo. Narito kung paano mo ito maisa sa buhay ngayon, pumili ng tamang kilos. Baka ito ay ang pagwawasto ng maliit na pagkakamali ng kakampi mo sa trabaho, paglilinis ng kusina kahit walang nag-utos o pagtatanggol sa isang taong inaapi. At huwag mong ikwento. Walang pahaging, walang post, walang hintay na pasasalamat. Gawin mo lang, tapos obserbahan ang sarili mo. May naramdaman ka bang kaunting tibay sa loob? Yan ang gulugod ng respeto sa sarili. Tumitindig kang tuwid, hindi dahil itinayo ka ng iba, kundi dahil may pundasyon kang binuo sa loob. Ang respeto sa sarili ay hindi isang bagay na hinahabol. Isa itong bagay na binubuo mo tuwing gumagawa ka ng tama at umaalis na hindi kailangang makita. At kapag namuhay ka ng ganito, mauunawaan mong ang tunay na kalayaan ay hindi ang mapansin, kundi ang hindi na kailangang mapansin. Pagkatapos mo lamang makalabas sa di nakikitang kulungang ito, saka mo lang tunay na mabubuhay ang bawat sandali bilang isang biyaya kahit paano pa ito dumating. At iyan ang susunod na aral na naghihintay sa iyo. Isang mas malay na paraan ng pamumuhay sa kasalukuyan nang walang pagtutol, walang paghatol, kundi pagtanggap lamang. At pangako ko, mababago nito kung paano mo makikita ang bawat segundo ng buhay mo. 3. Yakapin ang kasalukuyan. Hindi tayo namumuhay sa realidad. Namumuhay tayo sa mga inaasahan natin tungkol sa realidad.
Hindi ka naman talaga naiinis dahil umuulan, naiinis ka dahil inaasahan mong maaraw. Hindi ka nadidismaya dahil may nangyaring mali. Nadidismaya ka dahil naniwala kang hindi dapat iyon mangyari. At sa bawat pagkakataong hindi sumunod ang buhay, sa di nakikitang script sa isip mo, unti-unting kinakain ang tiwala mo sa sarili. Kaya hindi tayo tinuruan ng mga stoic na kontrolin ang mundo. Tinuruan tayong yakapin ito. Kung ano talaga ito, hindi dahil sa bulag na pag-asa, kundi dahil sa isang uri ng pagmamahal na may sapat na pagkamulat. Isang pagmamahal na malinaw ang tingin, buong-buo ang pagtanggap, at patuloy na humaharap sa buhay ng may dangal, ang ganap na pamumuhay sa kasalukuyan, at ang pagtanggap sa kapalaran ay hindi nangangahulugang pagpapanggap na ayos lang ang lahat. Ibig sabihin nito'y mas maganda ang tanong kaysa sa, bakit ako? Isang tanong na mas makapangyarihan. Ano ang maaari kong maging dahil dito? Isipin mo ito. Na-delay ang flight mo ng 4 na oras. Karamihan sa mga tao sa paligid mo ay nagre-reklamo, nagsascroll sa telepono o hindi mapakali. Pero ikaw, inilabas mo ang isang libro, nagpatugtog ng musika, at baka tinawagan mo pa ang isang matagal mo nang hindi nakakausap. Hindi mo pinapanggap na nag-e-enjoy ka. Ang totoo, hindi mo na kailangang maging maganda ang sandali para maging mahalaga ito. Yan ang hindi matinag na respeto sa sarili. Hindi yung maingay at nagpapakita, kundi yung tahimik pero buo. Ang katiyakang ikaw ay kung sino ang pinipili mong maging, anuman ang nangyayari sa paligid mo. May isinulat si Seneca, ang hiyas ay hindi kikinang kung walang friction at ang tao ay hindi mahuhubog kung walang pagsubok. Hindi tinatanggal ng pressure ang halaga mo, ipinapakita lang nito kung ano ka talaga. Pero mangyayari lang ito kung titigil ka sa paglaban, sa pagrereklamo, at talagang mananatili sa mismong sandali kahit gaano pa ito kahindi komportable. May tanong ako, kung walang sinumang makapansin sa mga pagsisikap mo, mamumuhay ka pa rin ba ng may integridad? Kung ang sagot mo ay oo, congratulations. Nakaugat ka na sa isang bagay na mas malalim kaysa sa papuri. Nakaugat ang halaga mo sa kung sino ka, hindi sa sinasabi ng iba. Kung ang sagot mo naman ay hindi, dito ka magsisimula. Maging ganap sa kasalukuyan. Tumigil sa pakikipaglaban sa mga bagay na hindi mo mababago. At gawing patunay ng lakas mo ang bawat sandali, lalo na ang mahihirap. Sa susunod na may gumuho, sa halip na isipin ang bakit na naman, subukang itanong, anong klaseng tao ang gusto kong maging sa mismong sandaling ito? Diyan nagsisimula ang tunay na kumpiyansa sa sarili. Hindi sa tagumpay, hindi sa papuri, kundi sa tahimik mong tugon sa kaguluhan, isang tugon na hindi patitinag. At para makapunta pa tayo sa mas malalim, kailangan nating tuklasin ang isang mahalagang bagay, ang matutong ihiwalay ang sarili natin sa mga kritikal na boses sa ating isipan. Dahil hindi ikaw ang iyong mga negatibong iniisip, pero kung hindi mo alam kung paano lumayo sa mga ito, mamumuhay kang parang ikaw nga yon. Iyan ang susunod nating lalaliman. Kumawala sa iyong mga kaisipan may isang lalaki na tuwing umaga'y nagigising na may iisang kanta na paulit-ulit sa kanyang isipan. Isa kang kabiguan. Sa banyo, umaalingaw-ngaw ito. Sa salamin, bumubulong muli. Hindi niya ito sinasabi ng malakas, pero paulit-ulit ito sa kanyang isip na parang sirang radyo na walang off switch. Kaya kahit mahusay ang kanyang presentasyon, pinuri siya ng boss niya o niyakap siya ng anak niya, pakiramdam niya'y kulang, pa rin siya ang nakakatakot. Walang ibang nakakarinig ng tunog na iyon at dahil doon naniniwala siyang totoo ito. Maging tapat tayo. Naramdaman mo na rin ba iyon? Isang simpleng komento, isang lumang pagkakamali, isang nakakahiyaang sandali sa harap ng iba at biglang ang isang maliit na piraso ng karanasang yon ang nagtatakda ng buong pagkatao mo. Parang isang tuldok ng tinta na naging buong pahina. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay mismo ang gumugulo sa atin, kundi ang pananaw natin tungkol sa mga ito. Ang mga negatibong kaisipan ay hindi mga dumudukot sa atin. Sila'y mga bisitang hindi natin inimbitahan at may karapatan kang huwag silang paghandaan ng kama. Ang problema, karamihan sa atin ay tinatandaan pa sila ng tsaa, binibigyan ng biskwit at pinakikinggan na parang mga propeta.
Heto ang isang simpleng paraan para basagin ang sumpa. Kapag may dumating na negatibong kaisipan, pangalanan mo ito. Halimbawa, ayan na naman yung kritikal na boses na lumalabas tuwing nagkakamali ako. Sa pagbibigay ng pangalan, parang sa isang batang, pilyo nakikita mong bahagi lang ito ng sarili mo, hindi ikaw ng buo. Isang kabanata lang, hindi ang buong libro. May estudyante akong nagsabi, pakiramdam ko ang bobo ko kasi mahina ako sa math. Tinanong ko siya, kung ang isang football player ay hindi magaling sa tennis, ibig sabihin ba noon palpak na siya? Natawa siya. Ganun klasing sirang lohika ang madalas nating pinaniniwalaan araw-araw. Tanungin mo ang sarili mo, hinusgahan ko ba ang buong pagkatao ko dahil lang sa isang maliit na pagkakamali? Minsan, sapat na ang tanong na yan para hilahin ka pabalik mula sa mental na bangin. Sa 1 Corinto 10:5, sinasabi roon, bihagin ninyo ang bawat kaisipan at pasukuin kay Kristo. Ibig sabihin, hindi nilikha ang mga kaisipan para hilahin-hila ka na parang saranggula sa hangin. Hindi hinihingi ng Stoic mindfulness na mag-isip ka ng puro positibo. Ang hinihingi nito'y makita mo ng malinaw. Kaisipan lang yan. Tulad ng panonood ng pelikula, hindi mo kailangang maging ang karakter sa tuwing nadarapa sila. At kung binabasa mo ito ngayon at iniisip mong, maganda pakinggan, pero hindi ganyan kadali sa totoong buhay, naiintindihan kita. Pero gaya ng pag-eehersisyo, hindi mo kailangang manalo ngayon. Kailangan mo lang magpakita. Sa bawat pagkakataong umatras ka at pinanood ang isang kaisipan, sa halip na agad itong damdamin, pinapalakas mo ang iyong loob. Lumalalim ang tibay mo kahit hindi ito nakikita ng iba. Sa susunod na tawagin mong walang kwenta ang sarili mo, subukang tumayo sa harap ng salamin at sabihing, hindi ako yang mga salitang yan. Tumingin ka sa sarili mong mga mata na parang isang batang natatakot at piliin mong samahan siya kahit 1 minuto lang. At heto ang mahalaga, kung kaya mong ihiwalay ang sarili mo sa negatibong kaisipan, kaya mo ring ihiwalay ang sarili mo sa bugso ng emosyon. Yan ang susunod na aralin. Ang huwag hayaang ang emosyon ang magmaneho, kundi matutong hawakan ang manibela, gaya ng isang kalmadong driver sa gitna ng bagyo. Huwag mong palampasin. Dito talaga nagsisimula ang tunay na paglalakbay. Pamahalaan ang iyong emosyon, madalas nating iniisip, galit ako kasi hindi nila ako iginalang, o malungkot ako kasi hindi nila ako pinahalagahan. Pero sandali lang, pagmasdan mong mabuti ang mga emosyong yan. Totoo bang galit ka o ipinagtatanggol mo lang ang isang bersyon ng sarili mo? Talaga bang malungkot ka o nasaktan lang ang ego mo? Hindi kalaban ang emosyon. Pero kapag inakala mong ito ang pagkatao mo, ibinibigay mo ang kontrol sa isang bagay na kasing labo ng usok. Ang isang stoic ay hindi pinipigil ang emosyon. Humahakbang siya palayo para pagmasdan ito. Parang isang taong tumingin sa salamin at nakita ang alikabok sa mukha. Hindi niya binabasag ang salamin. Nililinis niya ang kanyang mukha. Ang emosyon ay datos. Sinasabi nito, ito ang pinaniniwalaan mong totoo sa ngayon. Pero ang pilosopiyang Stoic ay nagtatanong, totoo ba talaga ang paniniwalang yan? Ang tunay na issue ay hindi kung ano ang nangyayari sa labas, kundi ang kwentong ikinukuwento mo sa sarili mo sa loob. May isang babaeng nagngangalang Emily na minsang nagbahagi ng kwento. Nagtatrabaho siya sa media, isang mundong puno ng walang humpay at madalas brutal na feedback. Sa isang pulong, matapos niyang ipresenta ang isang ideyang pinaghirapan niya ng 1 linggo, ang sabi lang ng boss niya ay, hindi orihinal, 2 salita lang. Yun na yun. Buong hapon pakiramdam ni Emily ay parang lantad ang kanyang kakulangan, parang nakikita ng lahat ang kanyang kahinaan. Wasak siya. Pero kalaunan, habang tahimik siyang nakaupo sa bahay, isinulat niya ang kanyang nararamdaman. Tapos tinanong niya ang sarili, nasaktan ba ako dahil sa sinabi? O dahil naniniwala akong kapag hindi pinatunayan ang ideya ko, wala akong halaga? Doon bumaliktad ang lahat. Napagtanto niyang hindi sa realidad nakaugat ang sakit, kundi sa pag-uugnay ng kanyang halaga sa pag-apruba ng iba. Isipin mo, ilang beses ka nang na-offend kahit wala namang totoong umatake sa'yo, ego mo lang ang nag-react. Kung may nagsabi sa'yo ng bobo ka sa wikang hindi mo naman naiintindihan, hindi ka masasaktan.
Nagsisimula lang ang sakit kapag binigyan mo ng kahulugan ang mga salita. Kaya paano mo sasanayin ang sarili mong manatiling kalmado? Hindi sa pagpigil ng emosyon, kundi sa pagbibigay ng bagong pananaw. Tuwing may malakas na damdamin na lumilitaw, subukan mo ito. Palitan mo ang tanong na, bakit nangyayari ito sa akin? Nang anong paniniwala ang hawak ko kaya ako ganito mag-react? Ang tamang tanong ang magiging angkla mo sa gitna ng bagyong emosyonal. Hindi mo kailangan ng espesyal na journal o mood tracking app. Kailangan mo lang ng sandali ng paghinto sa pagitan ng dalawang hinga. Kaya mong baguhin ang buong mundo mo sa loob, hindi galing sa labas ang tunay na respeto sa sarili. Nasa kakayahan mong umupo sa gitna ng kaguluhang emosyonal at hindi matangay. Ito ang pakikinig sa kritisismo ng hindi agad iniisip na wala kang kwenta. Ito ang pagpanghawakan sa sariling halaga kahit buong silid ay bumaling laban sa'yo. Kung nandito ka pa, hindi ka na basta nanonood lang ng mga motivational video. Tinuturuan mo na ang isipan mo at iginagalang ko. Yan, mag-subscribe ka kung ramdam mong may kabuluhan ang landas na ito dahil sa mga susunod na minuto, patuloy na mabubuksan ang mga bahagi ng sarili mong maaaring ngayon mo palang matutuklasan. Bawat susunod na pagsasanay ay hindi uulit sa nauna. Sila'y magkakaugnay, nagtutulungan. Parang mga susi na dahan-dahang nagbubukas ng pinto tungo sa tunay mong pagkatao. Tuloy lang. Gamitin ang pagsubok. Bilang pagsasanay, napansin mo ba kung paanong ang mga pagsubok ay dumarating eksaktong sa sandaling parang ayos na ang lahat? Parang hinihintay ng buhay na huminga ka muna ng malalim, tapos bigla kang binubulaga. Nasiraan ang kotse sa araw na late ka na. Hindi ka na intindihan kahit ginagawa mo na ang lahat. Nawalan ka ng pera sa mismong araw ng sweldo. Lahat tayo dumaan na riyan. Pero ang tunay na may respeto sa sarili ay hindi yung bihirang dapuan ng problema, kundi yung hindi hinahayaang tukuyin ng mga problemang yon kung sino sila. Ang mga sumusunod sa pilosopiyang Stoic ay hindi iniiwasan ng unos. Sinasanay nila ang sarili nilang maglayag sa gitna nito dahil laging may darating na bagyo. Ang tanong, kaya mo bang manatili sa direksyon kahit malabo na ang daan sa harap mo? Marahil nakilala mo na ang ganitong tao. Paulit-ulit silang sinusubok ng buhay pero nananatiling matatag. Walang reklamo, walang drama, kalmadong tibay parang batong hindi natitinag kahit baha. Hindi lang sila magaling magtiis, hindi nila hinahayaang sirain ng mundo, sa labas ang katahimikan sa loob. Minsan nakausap ko ang isang rideshare driver. Kwento niya, dati raw siyang may sariling shop pero winasak ng pandemya ang lahat. Walang paninisi, walang awa sa sarili. Ang sabi lang niya, nawala ang lahat. Ngayon, nagsisimula ulit gamit lang ang phone na to at bisikleta. Tinuruan ako ng sandaling iyon ng isang mahalagang bagay. Ang tunay na respeto sa sarili ay hindi galing sa titulo mo o sa laman ng bangko mo. Galing ito sa pagtanggap sa realidad at sa hindi pagtanggi sa sarili mo sa loob ng realidad na iyon. Hindi niya kailangan ng palakpakan o awa. Ang kailangan niya lang ay ang katiyakang gumagalaw siya sa tamang direksyon. Mabagal man, mag-isa, man basta't pasulong. May isang kakaibang prinsipyo sa Stoicism, praktikal kahit tila hindi. Baligtarin mo ang balakid. Sa halip na magtanong ng, bakit ako? Itanong mo, paano ako lalakas dahil dito? Pagkakanulo. Panahon para magtiwala sa sarili mong kutob. Pagkakatakwil, oportunidad na patunayan sa sarili mong may halaga ka kahit walang pumapansin. Kritisismo, isang pagpili. Masasaktan ka ba o sisilipin mo kung sino ka talaga? Narito ang isang simpleng paraan. Kapag may nangyaring nakakagulat o nakakainis, huwag ka agad mag-react. Huminto ka muna ng 5 segundo, huminga at itanong sa sarili mo, anong itinuturo ng sitwasyong ito sa akin? Ang inis ay nagtuturo ng pagpipigil. Ang pag-iisa ay nagtuturo ng pagiging sapat sa sarili. Ang pagkawala ay nagtuturo kung paano magpakawala. Walang may gustong matuto ng ganitong mga leksyon, pero hindi mo kailangang mahalin ang guro para matutunan. Ang aralin may linya sa Biblia. Ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiyaga, ang pagtitiyaga ng karanasan, at ang karanasan ng pag-asa.
Ang sakit ay hindi nagpapahina kung handa kang lampasan ito. Sa kabilang panig ng pagsubok, may nakukuha kang hindi matitinag, pananalig sa sarili. At walang makakapagbigay sa iyo ng respeto sa sarili ng mas mabilis kaysa sa pagkamit mo nito sa harap ng hirap. Hindi na ganoon kabangungot ang pagsubok kapag naunawaan mong hindi ikaw lang ang dumadaan dito. Ang mahalaga, huwag kang bibitiw. Maaaring hindi mo kontrolado ang mga pangyayari, pero kontrolado mo lagi kung paano ka tutugon. At doon nagsisimula ang respeto sa sarili sa maliliit at tahimik na desisyong ginagawa mo kahit walang nakakakita. Kapag ganito ka na mamuhay, titigil ka ng ikumpara ang sarili sa iba. Dahil sa puntong yon, mauunawaan mong ang tanging karerang tinatakbo mo ay laban sa sarili mo lang. At yan ang susunod na leksyon. Chiw. Iwasan ang paghahambing na katayo ka sa harap ng salamin, hinuhusgahan ang sarili, hindi mula sa sariling mata kundi sa paningin ng isang taong nasa internet. Isang taong mas maganda ang katawan, mas mabilis ang takbo ng karera, tila ba kumpleto na ang buhay. Isang iglap lang ng pag-scroll sa Instagram at para bang biglang bumulusok ang tingin mo sa sarili mo. Malupit na ipahintulot na ang halaga mo'y base lang sa isang larawang may filter. Pero naalala mo rin kung gaano mo ipinagmalaki ang makatapos ng isang 10 minutong ehersisyo sa umaga o ang tapang na kailangan para tumanggi sa lakad dahil kailangan mong magpahinga. Kaya sino nga ba ang may karapatang magtakda kung sino ka? Simple lang ang sagot. Ikaw o wala. Alam na alam ito ng mga Stoic. Ang paghahambing sa sarili sa iba ay parang paggamit ng metro ng iba para sukatin ang bahay mo. Hindi kailanman akma. Kahit gaano pa kalayo ang marating mo, palagi mong mararamdaman na kulang pa rin. Isipin mo, may naging mahusay bang pianista sa pamamagitan lang ng panunood ng iba? Siyempre hindi. Umuupo sila araw-araw, sinasanay ang mga daliri, isang nota sa bawat pagkakataon. Ganyan din ang buhay. Gusto mo ng tibay ng respeto sa sarili? Tumigil kang tumingin sa paligid. Tumingin ka sa kamay mo. Ano bang ginagawa mo? Tumingin ka sa isipan mo. Ano ang iniisip mo? Tumingin ka sa mga desisyon mo. Ano ang pinipili mo? Ang paghahambing ay isang uri ng adiksyon na hindi mo agad namamalayan. Hanggang sa unti-unting sinasakal ang maliliit mong kasiyahan. Nagkaroon ka ng dagdag sa sahod. Pero mas malaki ang nakuha ng kaibigan mo. Biglang nawala ang saya mo. Pero subukan mong umupo at isulat ang 3 bagay na dati mong kinatatakutan pero ngayon ay kaya mo na, tulad ng pagsasalita sa meeting, pagtanggi sa imbitasyong hindi mo gusto o pagsusuot ng damit na gusto mo talaga. Doon mo makikita, lumago ka na at yan ang karapat-dapat ipagdiwang. Noong 2016 Olympics sa Rio, may isang sandali na naging viral. Si Michael Phelps na nakatingin lang ng diretsyo habang ang karibal niyang si Chad Leclos ay sumulyap sa kanya. Kumalat ang larawan hindi lang dahil sa kompetisyon, kundi dahil naging simbolo ito ng matinding focus. Isang taong buong-buo sa sarili, hindi na tinag kahit may karibal sa tabi. Kung gusto mong dalhin ang ganoong focus sa buhay mo, itanong mo sa sarili tuwing gabi, sa anong maliit na paraan ako naging mas mabuti ngayon kaysa kahapon? Hindi kailangang malaki. Ang mahalaga, totoo. Baka uminom ka ng sapat na tubig, nanatiling kalmado sa trapik, o nakapagpadala ng pasasalamat. Ang mga simpleng gawain na yan kapag paulit-ulit, ang bumubuo ng pundasyon ng sariling halaga. Isang bagay na hindi mananakaw ng kahit sino. Gusto mo ng isang simpleng pero makapangyarihang hakbang? Tuwing mahuli mong sarili mong naghahambing, huminto ka ng 15 segundo. Huminga, taimtim mong sabihin sa sarili, walang nagsabing kailangan kong maging tulad nila. Hindi ito pagtanggi sa realidad. Ito ay sadyang pagpili ng ibang pananaw. At kung iniisip mong kailangan mong kayanin lahat mag-isa, hintayin mo ang susunod na bahagi. Makikita mo, ang tunay na lakas ay hindi ang hindi kailanman umasa. Ito ay ang marunong kang magbukas ng sarili at tanggapin ang kamay na umaabot sa iyo. Chotsi, maging mapanagot sa sarili. Pero mapagpakumbaba nagtatrabaho ka hanggang 1:00 ng madaling araw, pagod na pagod, wala nang gana ang utak mo, pero patuloy ka pa rin, pilit tinatapos ang ulat. Hindi dahil hinahabol ka ng boss mo, kundi dahil ayaw mong istorbohin ang katrabaho mo.
para lang sa isang simpleng tanong, pamilyar ba? Yan ang pagiging self-reliant na sobra na. Kapag ang dangal ay nagiging ego at ang ego'y nagiging matigas na balangkas na humahad lang sa iyo sa pagkatuto, pakikipag-ugnayan at pagpapagaan ng pasan. Hindi kailanman sinabi ng Stoic na kailangan mong gawin ang lahat ng mag-isa. Sa kabaligtaran, itinuturo nito na malinaw mong makita kung ano ang kontrolado mo at kumilos ng may karunungan. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay pagkilala sa sarili mong hangganan. Minsan, ang isang kamay na handang tumulong, sa tamang sandali ang tanging bagay na makakapigil sa iyong pagkapundi. Hindi mo kailangang ikaw ang maglatag ng bawat ladrilyo ng bahay para lang patunayan na isa kang responsableng tao. Minsan, ang pagkuha ng bihasang tagapagtayo ang pinakaresponsabling hakbang. Isipin mo ito. Isa kang sasakyang umaakyat sa matarik na burol. Maaari mong idiin ng todo ang gas hanggang sumuko ang makina. O maaari kang huminto muna, mag-refuel, humingi ng tulong sa pagtulak at ipagpatuloy ang biyahe. Ang tunay na kaibahan lang ay kung alin ang mas malayo ang mararating. Si Marcus Aurelius, isang emperador at pilosopo, hindi niya pinatakbo ang Imperyong Romano ng mag-isa. Mayroon siyang mga tagapayo, tagasuri, guro, at mga pinagkakatiwalaan. Ang tunay na lakas ay alam kung kailan dapat humawak ng kamay ng iba. Naranasan mo na bang maupo sa isang coffee shop, abala sa sariling iniisip, tapos may sinabi ang barista na simpleng mabait lang pero biglang gumaan ang pakiramdam mo? Ganyan ang kapangyarihan ng koneksyon. Hindi tayo nilikhang mamuhay ng hiwalay. Kahit pa ikaw ay tahimik, luhikal at hindi palabukas, ang isang mensaheng tulad ng ayos lang ako, pero pwede bang kunin ko ang opinyon mo rito? Ay maaaring magbago ng takbo ng araw mo. Maaaring kakaiba pakinggan, pero ang mga taong hinahangaan mo, negosyante, artista, atleta, lahat sila may coach, mentor, salamin na nagpapakita ng mga bulag nilang bahagi. Hindi sila nahihiyang umasa sa iba. Ini-invest nila ang sarili sa suporta. Ang tamang tulong ay hindi nagpapahina ng respeto sa sarili, lalo pa nitong pinapatibay dahil ang pagkakaalam na karapat-dapat kang tulungan ay isang uri na rin ng lakas. May nakita ka na bang umakyat sa Everest mag-isa? Bihira. Gaano ka man katatag, kakailanganin mo pa rin ng isang Sherpa, isang tahimik, may karanasang gabay na hindi ka hinahayaang madulas. Kaya tanungin mo ang sarili, anong bundok ang pilit mong inaakyat ng mag-isa nang hindi humihingi ng gabay? Kung nag-aalangan ka pa rin, subukan mo ito. Kahit isang beses lang ngayong araw, itanong mo ang opinyon ng isang tao tungkol sa bagay na matagal mo nang kinikimkim. Hindi ito paghingi ng tulong, isa lang itong paanyaya sa pag-uusap. Magugulat ka kung gaano kahanda ang mundo na sumagot kung bubuksan mo lang ang pinto. Dahil ang tunay na respeto sa sarili ay hindi mog. Ito'y tulad ng isang matandang puno, may malalim na ugat na matatag, pero bukas ang mga sanga sa hangin, ulan, at tahimik na alaga ng mundong nakapaligid dito. Para maging matatag, kailangang tanggapin mo muna ito. Isa kang tao, hindi makina. Mikes, baliwalain ang hindi mahalaga. Karamihan sa atin ay namumuhay na para bang kailangan nating may opinyon sa lahat ng bagay. May iskandalo, kailangan nating magkomento. May tumutol sa atin, gusto nating sumagot. May nakamit ang iba, bigla tayong napipilitang patunayan ng sarili. Pero habang sinusubukan mong makisangkot sa lahat, lalo kang napapalayo sa sarili mo. Ang halaga mo sa sarili ay hindi basta-basta nawawala dahil sa isang paghusga. Unti-unti itong kumukupas kapag sinimulan mong iugnay ang sarili mo sa lahat ng nangyayari sa labas mo. Hindi itinuturo ng Stoicism ang paglayo sa buhay. Tinuturuan ka nitong harapin ito at pumili ng mga bagay na tunay na sayo. Sa pananaw na, yun, ang tinatawag na selective indifference ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay malinaw na pagtatakda ng hangganan sa isipan. Pagkilala kung ano ang sayo at kung ano ang hindi. At saka mo ito pakakawalan, isipin mo ang isang bahay. Kapag iniwang bukas ang pinto buong araw at gabi, kahit sino pwedeng pumasok, estranghero, magnanakaw, bagyo. Hindi mo kailangang maging agresibo para protektahan ang bahay mo. Kailangan mo lang isara ang pinto sa tamang oras. Kaya bakit natin hinahayaan na lahat ay pumasok sa isip natin ng walang limitasyon?
Minsang isinulat ni Marcus Aurelius, "Be indifferent to what makes no difference." Hindi lahat ng bagay ay dapat pagtuunan ng reaksyon. Hindi lahat ng opinyon ang nagtatakda ng pagkatao mo. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay katotohanan. May nakilala akong lalaki noon, si Luke ang pangalan. Mabait, may kakayahan, pero laging pinahihirapan nang iniisip niyang iniisip ng iba. Sa isang party, kapag may tila walang pakialam o malayo ang tingin, agad niyang naiisip, "May nasabi ba akong mali? Baka nakakainip ako." Minsan dahil lang hindi siya nireplyan ng katrabaho, hindi siya nakatulog ng isang linggo, nilamon ng pagdududa sa sarili. Bakit nga ba ang simpleng kilos ng iba ay kayang yugin ang buong pagkatao natin? Nagbago si Luke nang matutunan niya ang isang simpleng aral ng Stoicism. Ang emosyon ay hindi galing sa mga pangyayari, kundi sa interpretasyon natin sa mga ito. Ang hindi pagre-reply ay isa lang na pangyayari. Ang pag-iisip na ibig sabihin noon ay wala kang halaga, yon ang interpretasyon mo. Mula noon, tuwing may negatibong nangyari, humihinto muna si Luke at tinatanong ang sarili, "Sinasabi ba nito ang tunay kong halaga?" Kung hindi, tinatanggap niya ito at hinahayaan na lang lumipas. Unti-unti, hindi na nakadepende sa trato ng iba ang kanyang self-worth. Nagsimula na itong buuin mula sa loob. Ang pagiging mapili kung saan mo ilalaan, ang pansin ay hindi pagiging malamig. Ito ay proteksyon laban sa kaguluhan ng mundo. Hindi ito paglayo sa buhay. Ito ay pamumuhay ng may intensyon. Pinipili mo kung ano talaga ang karapat-dapat sa lakas mo at maaari mong simulan ngayon. Kapag may hindi sumagot, kapag hindi ka naintindihan, kapag naging maingay at magulo ang mundo, huminto ka. Tumahimik sa loob at tanungin mo, "Tinatamaan ba nito ang pinakaugat ng pagkatao ko?" Kung hindi, hayaang lumipad ito gaya ng ulap. Huwag mong hawakan, huwag mong pasanin. Kung may tinamaan sa loob mo habang pinapanood mo ito, mag-iwan ka ng like. Hindi para ipakita na sang-ayon ka sa akin, kundi bilang palatandaan ng isang bagong simula para sa sarili mo. Mula ngayon, pipiliin kong mamuhay batay sa kung sino talaga ako, hindi sa kung paano ako tinatrato ng mundo. Tayo sa buhay, huwag lang alamin na mumuhay tayo sa panahong ang pag-unawa sa problema ay nagiging aliwan. May mga taong binabasa ang Stoicism tulad ng iba na nagbabinge ng Netflix para lang gumaan ang pakiramdam, pansamantala. Pero hindi nilikha ang Stoicism para aliwin ka. Ginawa ito para patatagin ka, at ang katatagan ay hindi komportable. Diyan natitigilan ang karamihan kasi ang pagsasabuhay ay humihingi ng bagay na hindi kayang ibigay ng karunungan lang. Ang banggaan sa realidad, ang kusang pagsuko, at ang paulit-ulit na pagtanggap sa maliliit, boring at hindi kagila-gilalas na gawain na ginagawa kahit walang nakatingin. Bakit paulit-ulit na lang ang pagbabasa ng iba imbes na kumilos? Kasi ang pagkilos pwedeng magdala ng kabiguan, at ang kabiguan nasasaktan ang ego. Ang pagbabasa, ligtas. Pero heto ang totoo, habang lumalawak ang alam mo pero wala kang ginagawa, lalo kang nagiging marupok sa loob. Parang nakasuot ka ng makintab na baluting gawa sa papel, maganda sa paningin. Pero unang salpok pa lang basag na. May kwento ako, hindi ito glamoroso. Pero dapat mo itong pakinggan, dahil baka ito na ang kwento mo kung hindi ka mag-iingat. Si Greg ay matalino, malalim mag-isip. May blog siya tungkol sa filosofiya, nagtuturo pa ng Stoicism sa kolehiyo. Pero magulo ang personal na buhay niya. Madaling magalit, mabilis sumuko, at labis ang pagdaramdam kapag hindi siya pinapansin o kinikilala. Isang araw, tahimik niyang isinara ang blog. Walang nagtanong kung bakit. Naglaho siya sa social media, huminto sa pagsusulat. Araw-araw naglalakad siya ng 20 kilometro walang cellphone. Nagsusulat siya ng 3 sandali sa araw na nadismaya siya sa sarili at pinipili ang isa para itama kinabukasan. Walang nakakita, walang pumalakpak, pero unti-unti naging tahimik siya, matatag. At ang pinakamahalaga, hindi na niya kailangang magmukhang marunong sa filosofiya. Isinasabuhay na niya ito. Ang naitayo niya ay hindi paghanga ng iba, kundi yung kakayanang tumingin sa salamin at hindi pandirihan ang sarili.
Ikaw ba si Greg na hindi pa ginagawa ang trabaho? Nagtatago ka ba sa paulit-ulit na pag-aaral para maiwasang harapin ang totoong buhay? Minsang isinulat ni Seneca, ang filosofiya ay nagtuturo sa atin na kumilos, hindi lang magsalita. Kasi ang halaga ay nasa gawa, hindi sa salitang maganda lang pakinggan. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na self-respect, gawin mo ito. Pumili ng isang prinsipyo, isang konkretong aksyon, isang simpleng gawi na pinaniniwalaan mo at gawin mo ito araw-araw sa loob ng 30 araw. Walang atrasan, walang sabihan. At kapag nahuli mong sarili mong naghahanap ng dahilan para magpaliban, huminto, huminga. Gawin mo ang bagay na matagal mo nang iniiwasan. Nandoon ang respeto mo sa sarili, hindi sa pagtatapos ng isa pang libro. Huwag mong hayaang maging disguise ang kaalaman para sa mas pinong anyo ng katamaran. Ang pilosopiyang hindi isinasabuhay ay dekorasyon lang. At ang Stoicism, kailanman, ay hindi ginawa para ipang-display. Ginawa ito para sa sandaling duguan na ang kamay mo pero kailangan mo pa ring kumilos. Natapos na natin ang 10 prinsipyong ito ng Stoicism, hindi para isa-isang tandaan, kundi para gawing salamin kung saan mas kilala mo ang sarili mo sa bawat balik. Dahil ang self-respect ay hindi galing sa dami ng alam mo. Galing ito sa paano ka namumuhay kapag walang nanonood. Ang bawat prinsipyo ay hindi finish line. Isa silang mga landas na pwede mong balikan kapag naliligaw ka. Paalala sila na ang halaga mo ay hindi galing sa papuri, titulo o tagumpay. Nasa tahimik na paninindigan ito, ang paggawa ng tama kahit walang ebidensyang kailangan mong patunayan. Nasa malalim na katahimikan ng pagkakaroon ng kontrol sa sarili. At ito'y unti-unting tumitibay, hindi sa engranding sandali, kundi sa tahimik at paulit-ulit na disiplina at pagkamalay. Kung may bahagi ng video na ito na nagpahinto sa'yo, nagpabuntong hininga o nagpatingin sa loob mo, mag-iwan ka ng komento, hindi lang para makipag-ugnay sa amin, kundi para markahan ang pagbabagong nagsimula na sa loob mo. At kung sa palagay mo ay makakatulong sa'yo ang Stoicism bilang isang tahimik pero matatag na kasama sa buhay, mag-subscribe ka. Hindi para lang sundan ng isa pang channel, kundi para araw-araw mong ipaalala sa sarili mo. Pinili mong mabuhay ng may lalim, may rason at may uri ng respeto sa sarili na hindi kayang agawin ni Numan.